Yan natin, no? And, uy, ang sarap pakinggan, no? Basta mga blessings, ang sarap buksan. 6 na kilo daw. Tuna, 4 na can. Sardines, 2. Corned beef, 4. Coffee, 5. Soup, powder, choco, 5. Sabi, magbigay ka na lang ng tulong, mag-vlog ka pa. It's not about the vlogging, it's about showing people what you can do during the state of calamity. Sabi ni Mr. Yiga, by the way, magpapadala din siya ng tulong. Muna, pwede ako na lang. Pwede ako na lang ulit. Oy. Maayong hapon, guys. Maayong hapon. Kasama ko si Ate Jessica. Ngayong araw, sobra akong matamlay. Sobra akong walang gana sa buhay. Sobra akong tinatamad. Wala akong gana maghanap buhay at hindi yan okay. Red alert yan. So, buong araw akong nakahiga. I allow myself na ganun, na nakahiga lang. Wala masyadong iniisip. Pero for me, it's a red alert, no? So ngayon, nakatulog ako sabay kay Chico. Dapat may trabaho ako pero hindi nangyari. And ngayon, naisip ko na gamitin na lang yung oras para magbigay ng mga bigas sa mga pedicab driver. Eto, nakaplano na talaga to. Hindi ko lang siya naplano ngayong araw. Pero I have the feeling na kailangan ko siyang gawin. Lalo na ganito na masyado akong feeling bagsak, feeling down, wala akong ganang maghanap buhay, wala lang, hindi naman sa disappointed or discouraged ako sa life or madami akong inaisip na problema, wala lang talaga akong motivation, wala akong drive. Normally I don't feel like this, siguro pagod lang din ako, no? But alam ko pagod ako pero mas marami pa yung pagod kaysa sa akin. So as you can see, guys, nagmamaneho tayo ngayon palabas ng area namin dito sa Katanggawan. So dito sa may area ng General Santos City, sa Katanggawan area, napaka green. Ayan, napaka green, napaka berde. Dapat hindi ko ginagamit yung daan na to kasi medyo maalikabok siya at malubak-lubak. Pero wala lang. Shortcut. Okay. Oops. So dito dahan-dahan tayo. So time check natin, 4:20 ng hapon. Kita ninyo medyo mahangin sa labas. Pero yung mga bata, hindi ko muna sila pinalabas ng bahay dahil kahit mahangin ay napakainit. Napakainit. At maalikabok. So ang una kong gagawin ngayon ay kukunin ko yung bigas. Yung bigas na order ko na yon. Meron tayong 30 bag na bigas. Na order ko na siya ngayon. Iloload ko na lang dito sa kotse and then random lang tayong pupunta sa mga bahay-bahay. Ayan, bahay-bahay. Sa mga kanto-kanto na mayroong mga pedicab driver. Kasi nga yung gusto kong bigyan ngayon mga pedicab driver talaga. Meron din namang tricycle driver pero iba din kasi basta yung mga pedicab guy. Magkano lang yung benta ng pedicab guy? Diyan lang man yan sila sa mga kanto-kanto maghanap ng mga pasahero. Wala man talaga yan wala silang way na magbiyahe na mas maraming pasahero. So yun yung gusto kong puntahan, mga kanto. At alam ko pagka pedicab driver, piso-piso, barya-barya, okay naman yun na source of income, pero minsan alam ko kulang, lalo na ngayon na wala na masyadong sumasakay, diba? Gusto ko ang bigyan mga security guard din eh. Mga security guard, konti lang din yung kanilang sahod, tapos minsan wala pang trabaho ngayon kasi halos sa mga establishment din nagsara, no? Yun na nga, kung kaya mo lang bigyan lahat. Pero maswerte pa din tayo, blessed pa din tayo kasi we have the ability na magpaabot ng tulong no matter how big or how small.
So, na-share ko sa inyo sa aking recent vlog na nakakadismaya ang ating buhay dito sa Pilipinas, yung ating sistema. Sobrang nakakadismaya talaga. So nakikita nyo guys, maalikabok yan na area dito, hindi siya semento. Then dito may mga pananim sa left side natin, meron siyang mga pananim dyan. Ayan. Minsan nagtatanim sila dito ng mais eh. Okay. So ngayon nagkaroon kami ng ng diskusyon sa grupo ng mga homeowners kasi nga wala lang, nagre-review lang kami about sa Pilipinas, ganun. Ako, I shared my thoughts there. Sabi ko nga, it's very easy to be disappointed kasi kahit ako very frustrated, very disappointed, lalo na kung titingnan mo yung sistema ng Pilipinas, 'di ba? It's very easy to feel that way talaga. Sobra. Talagang yung magagalit ka, magiging negative ka, magiging toxic ka kasi ganoon naman talaga no? Pero you as an individual, no? If may means ka, pilitin mo na wag magpa-stress kasi ang point ko is, stress is a silent killer. It's not worth it. Tinatry ko i-remind yung iba na regardless kung gaano kadami yung problema, negativity sa sistema, simula sa pinakamababang grupo hanggang sa pinakamataas, greed is always going to be there. Aminin natin, no? Huwag tayong magpaka-ipokrita. Greed will always be there. Ang problema is people cannot minimize the greed. Gusto nila ubos-ubos, no? Okay guys, andito na ako sa tindahan. Nakita nyo yan? Alipin ko yan ngayong araw. Alipin kita ngayong araw kasi ngayong araw customer mo ako. Alam nyo? Talaga peak hour. Yes. Wala kang reklamo, wag kang magreklamo, wag kang kasi ka, public servant. Public servant. Okay. So dito sa tindahan na to guys, eto tindahan ng kapatid ko, sobrang mura ng bigas dito. Sa lahat ng mga tindahan na puntahan ko, sila nakikipag-compete sila sa mura. Kaya hindi ko na kailangan pumunta ng malayo. Tapos dito na area ko din mabibigay yung bigas. Kasi andito yung mga tricycle driver. So, baka mamaya may mag-bash naman sa akin, madam, ikurakot mo na naman kasi sa tindahan mo, ikaw nabili, alang saan ako magbili? Dito tayo magbili, alangan guys. Alam nyo ba, na yung ganyan yung klase ng tulong na hindi nyo maramdaman. Imagine nyo ha, yung bigas na ibili natin, nabigay at pinagtulungan ng mga tao na gustong makatulong, gustong mag-abot, natanggap natin. Ngayon, ako, as yours truly, ako yung magbibigay ng bigas in your behalf. Maraming salamat. At dahil sa inyo, meron din tayong mabibigay na trabaho para sa mga bukas na tindahan. Ayan sila ngayon guys. Sila ay mag-iimpake ng mga bigas. So hindi lamang kayo namimigay ng bigas sa mga apektado ng lindol dito sa General Santos City, kundi nakakapag-provide din kayo ng trabaho. Hindi man siya directly, pero at least nabibigyan natin ng source of income yung iba. Okay? So dito tayo bibili na lang sa kapatid ko. Since magkatulad lang naman din ng presyo yung mga tindahan dito. Bibili tayo dito ng 30 na bag ng 5 kilong bigas. Ang ganda ng bigas natin ay bibigay. Yung bigay, alam nyo guys, bakit ako very sa bigas? Kasi kami magkakapatid growing up, ilayo ko lang yung camera, kami nag-comment, madam, ilayo mo yung camera, ang lapit ng camera sa mukha mo, sorry ha. Hindi ko kasi makita, kaya nakaback camera tayo. But kami, lumaki kami na magkakapatid, sobrang hirap ng buhay. Okay? Wala kaming ulam 80% of the time. Yung tatay namin, nilagay niya sa utak, sa kukutin namin, na bahala, walang ulam. Basta yung bigas natin, okay ang lasa. Hindi man kailangan na premium yung bigas. Pero yung bigas na kahit hindi mo lagyan ng ulam, masarap. So nasanay kami ng ganun guys. Kaya alam ko mahirap ang buhay minsan. Yung ulam, kung ano yung ulam, kahapon yun pa yung ulam. Ngayon okay lang yan, walang problema. Ang importante, may bigas. Okay? So, ayusin ko lang tong bangs ko kaya nilipad na ng hangin.
Ayan na yung kapatid ko. Kasi dapat yung bibilhin ko, yung nasa maliliit na sako na ganito. Kaso, papunta pa daw yung magdi-deliver. Hindi na ako pwedeng maghintay kasi gagabihin tayo. So, sabi ko, magpapa-impake na lang tayo ng ganito. So, 30, ilalagay natin sa kotse. And then, huwag niyo itali yung sako para hindi ako mahirapan. Hawakan mo gang. Ayan lang ha, hawak lang ha. Baka malaglag. Okay. So, marami sa inyo nagpaabot guys ng tulong, no? On, ano na bang date ngayon? Anong date na ba ngayon? 19 na. So, it has been 11 days since naglindol. And marami pa rin yung nag-aantay ng tulong galing sa gobyerno kasi merong mga boxes from DSWD. And in fact, meron din akong natanggap kasi yung instruction ng gobyerno, ng local government, lahat ng bahay makakatanggap regardless kung sino ka pa. Regardless kung sino ka pa, lahat ng bahay makakatanggap. So, ngayong araw, after 11 days, nakatanggap na kami sa area namin, pero hindi ko pa nabubuksan. So, mamaya sabay-sabay nating buksan. Okay? Yung ginawa natin na pag-outreach nung batch 1 tsaka batch 2, nauna pa tayo, dito ka sa gilid kasi may magdaan. Ayan. Nauna pa tayong magbigay sa government kasi yung government kailangan pa nilang mag-organize, 'di ba? So, napakalaking tulong na may naabutan tayo ng bigas on those times. Kasi sabi ko nga, yung iba wag kayong magalit. Kung may nabibigyan tayo na sa tingin niyo kaya nila or what not, lahat dito apektado ng lindol and lahat they are trying to stand back up. So habang dahan-dahan na bumabangon, at least merong pantawid ng gutom na hindi naman madagdagan yung stress ng mga tao. Ganun lang, ha? So, pagkatapos nito guys, may nakita na ako doon ng mga tricycle driver na syempre hindi nila alam kasi hindi ko rin alam kung kanino natin ibibigay. Pero ang target ko talaga, mga tricycle or pedicab driver. So, sabay-sabay tayo ngayon, ibibigay natin yung bigas and then uuwi din tayo sabay-sabay. So kasama ko ngayon si Ate Jessica. Say hi. Hi, mahihain si Ate Jessica no? So nakailan na tayo? Ayan, ang dami guys at saka ang ganda ng bigas. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. Ang maldita naman ng mga staff dito, marunong umiti. Yung puwet mo makita ko sa vlog ba? Doon ka banda kay para mukha mo na gwapo ang makita ko. Huwag niyo itanong kung single yan si Kuya. May asawa na yan. 5. Ay! 5 asawa mo, Kuya? Wala na. Pwede kayo. Unsay mo tay? Alam niya sa merienda ni tatay, oy. Ilan na? Plastic daw na baso. Ha? Sige. Unom ka sako. Guys, malungkot din ba itong kwento ang tindahan ng kapatid ko? Hawakan mo nga, Jess. Punta tayo doon sa likod. Hawakan mo maigi gang. Tara. Dito tayo sa likod habang busy sila. Ang kwento ng 4 na pulang itlog. Tingnan mo. 4 na itlog pero parang feeling ko half wala na kulayan ng maayos. Paintbrush ang ginamit. Ayan Oh. Hindi na kulayan hindi pantay dito mahawakan kasi sa gilid para makita mo naman. Ayan Kaya mo dyan? Kaya? Kaya, hindi mahulog? Okay? Okay, sige, dito tayo. So, alam nyo guys, itong kapatid ko, si Madam Ten Gibbs, kawawa din yan siya paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Actually, kawawa yan siya guys, parang di lang yan siya kawawa, pero ang dami niya rin ginadala ng mga problema, no? Kasi itong tindahan niya na to, lagi na lang to talaga nagkakaroon ng mga sakuna, damage, nakaw. Kasi nung isang beses, nanakawan din to. Alam niyo kung ano yung tinarget. Dito tayo. Hawakan mo maayos ha. Okay na yung susi. Para 2 kamay ihawak mo dyan.
Ayan. Oh, wag mong takpan. Hoy. Dito ka sa baba. Yan, very good. So, alam nyo yung mga ginapang nakaw nila dito, guys. Hindi, kasi makita yung kamay mo. Sige, ganyan ka na lang. Sorry, guys, ha. Pinapahawak ko Ate Jessica. Yan. Sige, ganyan na lang. Okay? Dito sila nagnanakaw. Ay, sana yun? Ay, wala dito. Tinanggal na nila. Pero yung mga ninanakaw ng mga kawatan na makapalang mukha, yung mga mamahali na mga Lysol spray. Yun ang ninanakaw nila. Then, kapag ilang beses na kami nadaanan ng lindol dito, laging merong nababasag kasi syempre, hindi naman naiiwasan. Pero ngayon, tingnan nyo to guys. Dito tayo. Kita nyo? So, ang ginawa ng kapatid ko para maiwasan yung damage, lalo na sa lindol, nilagyan ng ganito, parang barricade. Para siyang, tawag mo dyan, gate. Kasi, nung isang beses yung pinakauna niya nagbukas, hindi niya to naisipan. So, yung unang naglindol dito sa amin last year, that was 7.6, talagang ang daming nabasag. Sobrang daming nabasag. Nagkaroon pa siya ng experience na nag-bar down yung shelf mismo. So, madami ding damages. This time, may na-damage pa din sa lakas ng lindol. Imagine, 7.8 to 8.2 yung magnitude niya. Marami pa rin nabasag. Pero yung, kasi ng kapatid ko, yung, niya sa buhay, ganun talaga, hindi maiiwasan yung calamity, bangon lang, diba? Tsaka marami siyang staff dito na kailangan niyang bigyan ng trabaho, so pinilit nilang magbukas, I believe 24 hours after nung lindol. So binibigyan niya lang ng instruction na kapag nagka-aftershock, takbo agad lahat sa labas, no? So anyway, that's how we're going to support, kasi yung kapatid ko, hindi yan siya makwenta guys, lalo na sa pagkain. Siya makwenta sa pagkain, sa mga staff niya, ganun. So alam ko madami din siyang responsibilidad ba, kaya mag-support din tayo in any way we can. Ayun. So malapit na silang matapos, dadalhin na natin yan. Nakahanap na ba ako ng gana sa buhay ngayong araw? Kanina talaga guys, sobrang tamlay ko. Halos wala akong ganang gumalaw. Wala akong ganang magtrabaho. Yung parang, what's the point? Parang ganun. Wala talaga. So sabi ko sa sarili ko, maybe I'm feeling ungrateful. Maybe mali yung motivation ko. So sabi ko, if I look the other way, baka makita ko yung mga tao na mas may pinagdadaanan pa compared sa akin. Ma-appreciate ko ulit yung mundo. Ma-appreciate ko ulit yung buhay. Ma-appreciate ko ulit yung estado kung nasaan ako, kasama yung mga anak ko. So tara, let's go. Ilan na? Sige, salamat. Atay, dali Yabo. Ayusin nyo yan hanggang sa pinakahuling butil. Huwag ninyong itago sa akin. Hanggang sa huling 5 butil ng bigas. Yan na, klarong-klaro. 5 kilo yan na. Baka mamaya hindi nyo ako botohin as purok chairman. Hoy, joke lang, hindi ako tatakbo ha. Ma'am, dito pinakalikod na. Dalawa kong kandos, be. Nasa gambe. Nasa lang. Sukuha sa tindera, oy. Marami ka na siguro pera ay sige ka work. Okay na yan, ma'am. Look, wala pa gani. Tita Eden. Picture daw. Ayan na. The picture, use your phone. Use the phone there. Send to your mommy. And then where do I send this? And then? On the screen. And then what? Maraming salamat po. Just keep on your phone. I will put it using my phone. Your equals na? Okay na ba? Huwag niyo itali, mahirapan ako magbukas.
Say mo, sir. Bago ka ayo na, oy. Ano sa? Kuwako? Kuwako ni? Yellow. Ara, okay. What? Bilang po, tunga. 55. Pila? Bilang tunga. Tunga nga. 25. 1360 po. Hindi na mo ginhawa si Jessica, oh. Yan lang, oo. Pam. Last na yan. Oh, last na po. Grabe ako makatanggap ng bigas na ganito kadami. 5 kilo. Masayang masaya din ako, guys. Anong tawag mo sa tinapay na to? Bakit ganito to? Ube. Ube semento. Parang semento ang itsura. Okay. Nandito na, guys. So, eto, 6 na ganito yung madadala natin, which is tama lang din kasi ang etong kotse, hindi niya kaya magdala na mas marami pa, masisira yung kotse. So, 30 na bag. Okay na, okay na. Tatapusin ko lang to. Tamang-tama, wala ng init. So, ngayon, tamang-tama mamigay tayo sa mga pedicab driver. Hindi ko alam nang tawag sa inyo, pedicab driver ba? Tricycle kasi sa amin dito, pero sabi nila tricycle, bike daw yun eh. So, tricycle, hindi din naman tricycle. Kasi yung tricycle sa amin dito, ganun siya, blue. Ayan. Ganyan ang tricycle. Yung tricycle naman, ayun, nauna na. Yun naman ang tricycle. Saan po tricycle dito? Pakita ko sa inyo. Ay, mamaya, makikita ninyo yung mga tricycle driver. So, naka-4 na tayo. 2 na lang. Konti na lang, guys. Isa na lang. Salamat. Tsaka mostly din kasi sa mga tricycle driver, guys, mga senior citizen. Isa na lang, antayin na lang natin yung isang sako, din aalis na tayo. Ayan na. Dito tayo. Ayan. Salamat. Okay na. Alright. Okay, guys. So, mimigay tayo sa mga tricycle driver dito. Hindi nila, wala silang idea, wala silang alam. Kasi kung sino lang yung madadaanan natin, kung sino yung makakatanggap, yun na yun. So, mag-start na tayo. Tara. Bugas. Bugas. Oh. Para sa mga sikat driver ko karon. Salamat, ma'am. You're welcome. Kamu lang wala akong naabdan. Nung kinsa lang akong maabdan. Sige, mauna ko. Di ko magdugay. Ayaw lang. Ano, okay lang akong vlog. Ako lang ng ano sa mga nag-donate ba para kabalo sila nga na-receive ninyo ang bugas. Ha? Nag-vlog ko pero di na kailangan. Salamat kayo. Sige. Kuya. Salamat kayo, madam. Okay, sige, amping.
Okay, let's go. So, 3 lang yung nabigyan natin. Wait lang. Ayan. Grabe, no? Ano masyado sila? Excited sila masyado. Yun yung gusto ko makita. Yung ngiti ba na blessing, bigas ang matanggap. Ang sarap sa feeling. So, in behalf of you na nagbigay, maraming salamat. Hindi pa tayo tapos. Nag-start pa lang tayo. So, magmamaneho pa ako. Maghanap tayo ng kanto na may mga driver. Kaya, let's go. Tapos nagtanong sila, Madam, anong mo, vlog mo kasi mag-follow kami. Hindi na kailangan, wala namang problema sa akin kung mag-follow or hindi. Ang gusto ko lang talaga, matanggap nila yung blessing. At makita ninyo na mga nagbigay na talagang napunta sa maayos na kamay yung mga binigay ninyo. Na talagang iniisa-isa ko guys. Kasi talagang, yun yung mga panahon talaga na grabe, sobrang hirap ng buhay namin. Yung bahay namin magkakapatid, nakaano siya guys, nakatagilid. Tapos yung unan namin, 3 lang, 8 kami magkakapatid, puros pa marurumi. Yung mga panahon na yun talaga halos wala kaming makain, ganon. So simula high school hanggang nakapagtapos ako ng university, dito kami na area nakatira. Pupuntahan natin and mamimigay tayo doon. Hindi ako kilala doon guys kasi hindi ako masyadong nag-stay doon dahil nga working student ako high school. Working student din ako nung university. Hindi ko lang alam kung may makakilala sa atin. Pero kung meron, okay lang. Kung wala, okay lang din. Pero yung target natin, mga sikad driver. Sa Bisaya kasi tawag namin, sikad. Ganun, no? Kahit na dati, sikad is padjak. Bike yung gamit. Ganun pa din sa amin ngayon. Pero na siya, upgrade, motor na. Alright. So doon nabigay ko 3 bag lang. Kasi 3 na lang yung naabutan natin. So, inshallah, kung sino talaga yung nangangailangan ngayong araw. Tay, dali lang! Bugas. Ay, salamat. Salamat! Opo! Natuwa si tatay no. Tuwang-tuwa si tatay, ang ganda ng ngiti Wala siyang pasahero guys. Hindi siya makaalis-alis kasi wala siyang pasahero. Ngayon may sumakay si nanay. Sabi niya, sige, larga na tayo. Kahit isang pasahero lang. Ngayon nakatanggap siya ng bigas. Ang ganda ng ngiti. Iba ang ngiti. Pagka may blessing. Imagine, 5 kilong bigas. Napapabilib mo yung tao na okay lang, magiging okay lang, no? Yung parang feeling mo wala ka ng pag-asa, tapos bigla mamaya makakatanggap ka ng ganun. Parang, magiging okay lang tayo. May hope May hope, may faith. Dati, kahit ngayon, diba, pag blessing talagang tatanggapin natin. Pero dati guys, I will never forget na halos wala kaming makain sa isang araw, kami magkakapatid. Oops, dahan-dahan tayo. Okay, diretso tayo guys. Pupunta tayo sa next stop natin. Hanap tayo. Doon tayo next siguro. Ang next na nito is yung tirahan na namin magkakapatid kung saan kami talaga tumira hanggang sa nakapag-graduate ako ng university, hanggang sa ako'y nakapag-abroad. Kasi lumipat lang naman yung mga kapatid ko ng bahay, siya kasi mama, nasa Thailand na ako that time Pero, during pag-alis ko from abroad, dito pa ako nakatira. Pag-alis ko ng Pilipinas, pag-graduate ko ng university, talagang 1 buwan after ko nag-graduate, umalis na ako ng Pilipinas. Nakipagsapalaran na ako sa Thailand. Dito pa kami nakatira noon. And then, hindi ako nakauwi na matagal nung nag-Thailand ako. Pagbalik ko, iba-iba na ng bahay yung mga kapatid ko. Lumipat na, si mama lumipat na din, kay Madam 10 gives na siya, and then hindi na rin ako umuwi dito kasi nakakuha na din ako ng bahay. Pila ka buok si ka driver? Bugas. Bugas. Ikaw kuya, dali, kuha.
Kinsa pa sikad driver dira? Karang driver sa sikad. Sa driver lang, sa driver. Salamat, ma'am. Salamat. Driver lang, driver. Dili pa mga driver. Sige lang, wala yung problema. Taga diri ko dati. Nag-graduate ko, diri ko nakapuyo. Anak ka ni. Parenyo, di na. Moto gani nga nailata ka. Ah! Di ba? Ingat, sir. Di ba? Balay nyo. Ah. Atong balay di ba sa Rodin kung gani? Ah. Ay, okay. Moto ka. Oo. Salamat. Dili ko magdugay kay magadto pa ako sa sulod. Oo, sige, sige, ma'am. Bye-bye. Sila. Kasi nakilala nila ako, no, dahil kay mama. Kasi si mama din, marami din siyang kilala dito. So papasok tayo sa loob para magbigay ng bigas. Salamat! So alam ko meron pang nagabiyahe ng mga driver dito sa loob. So yan guys, ipapakita ko. Dati, Jess, dito kami nakatira dati. Dati guys, lupa lang to. Grabe lubak yung daan dito, sobrang lubak. Kasi naalala ko si Madam Ten Gibbs, yung unang baby niya, nalaglag dahil sa daan na to. Kasi nagta-tricycle lang si Madam Ten Gibbs dati. Sobrang lubak, nahulog yung baby, guys. I mean, hindi ako tumatawa doon na. Pero I mean, ang tinatawanan ko is yung improvement. Kita ninyo, nakasemento na siya. Grabe ang lubak nito. Nilalakad ko lang to. Simula sa pinakadulo hanggang dyan sa may kanto. High school ako that time sa General Santos City High School dito sa Gensan. Lagi akong may dalang malaking baunan na may laman na waffles, pritong saging, tsaka pritong itlog. Pritong hotdog. Hindi itlog. Binibenta ko siya sa classroom. Ganun ako nakasurvive ng high school. Nagbibenta ako sa classroom. Ako yung nagdadala ng kantin kasi minsan gutom, tapos wala nang oras pumunta ng kantin, wala namang break time sa hapon, ako yung nagbibenta. So kita nyo to, lahat yan guys, hindi yan sementado. Way back, I was 36 na ako ngayon, so that's already like 23 years ago, imagine. So alhamdulillah, no, buhay pa tayo hanggang sa ganitong panahon. Siguro may purpose pa talaga tayo sa mundo. Yan, may mga driver kasi na hindi ko nakita doon. Baka nandito sila sa may baba. And try ko din kayo isama doon sa may medyo dulo kung saan kami nakatira. Ano na talaga siya, develop, improve na. Dati grabe. Kung tinatanong nyo kung nasaan to, tawag namin dito, baryo. Baryo Blaan. Uy, Baryo Blaan ang tawag namin dito. Blaan Community Village, Labangal. Hanap tayo dito sa mga pedicab driver. Ay, wala sila dito ah. Ay, ayan, meron. Meron dito. Ayan, meron dito. Ayan natin. Ayan. Dito. Hello! Pila ang tricycle driver dira? Dagan ma'am. Kay na ako'y pangbugas. Sa tricycle driver lang, ha? Kay akong target karon mga tricycle driver man. Kausa mo tatay? Kayo yung biyahe ma'am. Gingaw lagi ang biyahe, no? Taga diri man ko dati. Amot na kaila mo? Di na, mama na ako. Taga Purok to Extension. Yes, nakailan pa mo? Oo, nakalimutan. Ay, sige, dali lang. Ya, pagawas ko niya.
Okay, salamat. Sa driver lang sa ha. Dito ta. Asa imong tricycle? Ay, kinsan eh? Oh, imo nga ni. Okay. Oh. Oh, kinsa pa? Oh, tatay. Salamat. Oh, kinsa pa? Oh, tatay. Tatay sa unahon na to. Mga driver ni ma, mga driver. Ay, ante! Ante! Nangakasa pa ko ba si kadandar eh? Gika naman ko sa kanto. Napalito wala na. Salamat, tatay. Akong kuha nga na-stroke ko. Lakaw-lakaw. Ah, Na-stroke mo dun sa driver lang muna. Saan natin nag-stroke. ako na lang, ako na lang. Ah, sige. Ah. Sige. Okay, salamat. Thank you, mama. You're welcome. Opo, God bless. Salamat po. Salamat. Dito na pa ba? Ayaw, gamay lang good. Salamat po. Salamat. Okay. Alright, try natin sa may baba na area. Pack ng bigas. Grabe. Pakita mo yung daan, Jess. Grabe yung mga daan dito, oh. Ano na talaga siya, sementado. Ayan, oh. Hirap mag, ano dito. Dito ako nakatira dati, guys. Pakita ko sa inyo yung bahay namin. Ang liit-liit, pero talagang dito kami nagtagal. Eto. Yan, bahay namin. Yan. Lagyan mo, camera mo. Tindahan kasi yan ni Mama dati. Pero hindi na tayo magtatagal dyan. Diretso tayo dun sa may dulo. Tingnan natin kung meron pang mga driver tayo makakasalubong. So hanggang dito sementado. Pero dun na area ay hindi na siya sementado. Tsaka parang mahihirapan na akong lumabas. Hanap lang tayo ng malilikuan natin. So dito medyo lubak-lubak na. Ito na yung area na may bahay din kami dito. Hindi ko lang alam kung naibenta ba ni Mama. Ay, baka mahirapan tayo. Kasi medyo masikip. Ayan. Ako, masikip guys. Sana makahanap tayo ng labasan. Bahay namin dyan sa likod. Hindi ko lang alam kung pwede pa siya. Hala, makalabas kaya tayo? Ayan, nasa likod. Dito yung daanan namin dati eh. Ay, wala nang daanan dito sa gilid. Ay, eto pala. Eto, oh, may daanan. Papasok sa bahay namin. Ayan, yan. Papasok dyan. Makaliko kaya tayo. Hanap tayo ng likuan natin. Okay. I-off mo na, gang. I-off mo na yan. Hey, you're welcome. Ali! Sige po. Nangita ko mga sikat driver. Lagi akong pang taga-anong adlawa. Pero tayo mo kabuok. Pamilyado, biya sila nagpotin. Gusto naman ni Uy. Okay lang. Naning kamot po tawon. Guwapa magabunoy. Hello, uy. Mga guys, pasalamat na sa Ginoo. Buhi pa ko, no? Buyo, biya si Wakil. Thank you sa iyo na. Ay! Sige. Wala na sila Auntie Pinky dere? Wala na. Ah. Nagbali na sila. Dito lagi sa isa ka lupa. Kay napod si Mama dito lupa.
Oy. Asa man? Sige, tay. Isa pang nanay dara. Pare, nanay, sigurado ko ani. Hoy, nanay naka? Asa man imong mama? Dahil lang. Mga tay. Oh, last one. Salamat. Wala na. Okay. Nandito na ang ating eto yung galing sa DSWD. Sa mga may hindi alam, joke lang guys. Department of Social Welfare and Development. Hindi ko na remember. So, maganda na tayo. Tawag na to, instead na iPhone yung ating i-peel off, DSWD. Yan natin, no? And, uy, ang sarap pakinggan, no? Basta mga blessings, ang sarap buksan. Tingnan natin anong laman. So, eto guys, eto ay initiative ng gobyerno from DSWD office na ibibigay sa lahat ng bahay na naapektuhan during lindol. I mean, lahat ng mga tao na nakatira dito sa area ng Sarangani, province at General Santos City na natamaan ng lindol. Regardless kung nasira yung bahay mo or hindi. So, this is 11 days after the earthquake. Ang iba nakatanggap na sila earlier on, kami ngayon parang namin natanggap as in very fresh. Amoy, grocery. Hi! It's a box. So, tingnan natin kung ano yung laman. Ano ba yung natatanggap natin during this time? So, bubuksan natin, guys. Ayan. Yes. Oy! Oy! So, una-una, sa box natin, meron tayong mas kape para sa mga nagkakape. Meron tayong 5 piraso. 5 kape para kay Bunny na nagkakape. Mystery box. Tapos, meron din tayo ditong 5 para sa hindi nagkakape. Para kay Jessica. Choco Hero. Oh. Choco Hero for you. Wow. So, Bunny. Of course, hindi mawawala sa oras na mga ganito. State of calamity. Meron tayong bigas. So, etong bigas, lulutuin natin to and titikman natin ng sabay-sabay. May nagsabi, Madam, bakit ang tigas ng bigas? Kailangan natin buksan kasi naka-vacuum sealed yan. Pero eto ay 2 kilo ba to? May nakasulat na Bagong Pilipinas. Relief supply not for sale. Ayan. Repack of goods from its original DSWD package. And then, aray ko. Aray. Meron tayong 555. So, welcome. Corn beef, 2. Ay, 4 pala. Ayan. Then, meron tayong Lucky Sardines. Maraming salamat sa sponsor. Mamaya na. Meron tayong Fresca tuna. So, Fresca tuna, 4. 2 sardinas at 4 na corn beef. Maraming salamat, DSWD. You're welcome. Ayan siya guys, para sa mga nagtatanong. So, lahat ng bahay nakatanggap po nito. Like I said, yung iba medyo matagal natanggap, pero at least natanggap, 'di ba? Yung iba naman, yung natatanggap nila, depende kung ilang pamilya yung meron sa isang bahay. Pero dito sa amin, ang tanggap namin, regardless kung ilan kayo, basta isang bahay kayo, isang ganito lang. So, yeah, ayan siya. Rice, 6 na kilo daw. Tuna, 4 na can. Sardines, 2. Corn beef, 4. Coffee, 5. Soup, powder, choco, 5. Okay. So, tingnan natin yung mga nito, expiration date. Kasi, mahirap na. 2028 pa naman to. 2028. And then, akin na pa tingin, Mama. Ban? Kailangan na mag-uwi ni Calvin. Hindi na oras ng bahay, sa labas ng bahay. Eto naman, ma-expire ngayong... Hala! Ay, 2027 pa pala. 2026 pa lang tayo. Okay, makahal. Anong laman? Okay, buksan nga. Bigas. Bigas. Okay, sige. Bibigay natin yan. Sige. Salamat.
Okay guys, so today has been an amazing day. It has been a very productive day. Masaya ako at nangyari na yung araw na talagang pinakaiintay ko. Masaya ako at naibigay natin yung mga kailangan nating ibigay. Maraming salamat sa lahat ng mga nabigay ng kanilang tulong. Sana makita nyo, mapanood nyo itong episode na to. Kung gaano katuwa yung mga nakatanggap. So mga sabi, may mga against sa ganyan, no, nagsasabi, magbigay ka na lang ng tulong, mag-vlog ka pa. It's not about the vlogging, it's about showing people what you can do during the state of calamity kahit hindi ka gobyerno. Okay? It's showing people na yung kanilang mga binigay na tulong talagang nakakarating kung saan dapat makarating. So ngayon, 30 families yung nabigyan natin ng bigas dahil yun sa inyo. Maraming salamat. So I guess I'll see you guys on the next one. Sabi ni Mr. Yiga, by the way, magpapadala din siya ng tulong. So, ako muna ang tulungan mo, kuya. Ako muna, pwede ako na lang. Pwede ako na lang ulit. So, sabi niya kasi, dapat may papadala na pera para sa moske. So, titingnan natin. Inaantay ko pa, pinagpipray ko na sana dumating. If ever man, namimili na naman tayo ng moske, nabibigyan natin nun. Insha'Allah. Ayun. So, aware naman si Mr. Yiga sa nangyaring ganito. Aware siya na nangyari sa General Santos City mismo. Aware siya na nalagay sa peligro almost yung buhay ng mga bata. Wala akong pakialam kung may concern siya sa akin. Wala. Huwag na natin pag-usapan yan. Pero aware siya sa nangyari at pinilit niya mangumusta. Nag-video call siya ilang beses pero ako yung hindi nakasagot. At hindi din ako nag-video call back. In-update ko lang siya na okay yung mga bata. Ayun. So maraming salamat you guys. I'll see you on the next one.